Sebastian POV. Nag-aalala niyang pinuhat ang babae papasok ng kanyang opisina. Maging si Rick at RV ay nagulantang. Gulat na gulat sila na makitang buhat niya sa kanyang bisig si Sabina. Anong nangyari dyan? Nagmamadaling sumaklolo si Rick sa kanya. Inalis agad dito ang suot na sapatos si Sabina. Si RV naman ay inayos ang sofa upang lumapad. Dahan-dahan niyang inihiga ang babae. Namumutla ito at pawis na pawis. Anong ginawa mo kay Sabina, Sebastian? Tanong ni Rick sa kanya. At saka bakit siya namumutla? Huwag mo sabihin, ginawan mo siya, ulol. Sinuntok niya sa braso ang kaibigan. Nasa elevator pa lang kami, namumutla na siya. Diyan na siya natumpa sa pinto, buti nga't maagap ko siya nahawakan. Sagot niya sa kaibigan. I-check ko siya. Lumapit si RV sa kanila dalang stethoscope na kinuha mula sa bag. Sandali. Awat niya. Bakit ikaw mag-check sa kanya? Nakakunot ang kanyang noo habang nakaawat ang braso kay RV. Alam niyang may crush ito kay Sabina at hindi siya makakapayag na mahawakan ito ang babae gusto niya. Dahil ako ang doktor dito. Paglilinaw nito sa kanya. Ako lang ang maaaring tumingin sa kanya unless gusto mo pang itawag ng ibang doktor sa Sabina. Umising si RV sa kanya at alam niyang tama nga ito. Pre, nakalimot ka agad. Doktor niya si RV, ano ka ba? Tinapik siya sa braso ni Rick. Huwag ka magpanik dyan. Di niya agawin sa'yo yan, Disc Princess mo. Kaya naman naming maghanap ng Disc Princess namin. At saka, hayaan mo na lang mamili si Sabina, pre. Malay mo naman, hindi talaga ikaw ang gusto niya at kami. Biro ni RV sa kanya. Hindi na siya natawa sa hirit nito. Ang totoo, alalang-alala siya kay Sabina. Tumigil ka nga. Tignan mo na yung pasyente mo. Baka kung napano na yan. Saway niya rito. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pag-iling ni RV habang natatawa naman sa kanila si Rick. Habang tinitignan at sine-check up ni RV ang babaeng nakahiga, hindi siya kay Sabina nakatingin kundi sa kaibigan. Ang ekspresyon ng mukha ni RV ang mahalaga sa kanya. Napansin niya ang pangungunot ng noon nito. Nagulat pa siya nang ilagay ni RV sa leeg ni Sabina ang stethoscope. Saka nito hinawakan ang pulsuhan ng kamay ni Sabina. Tinawagan ni RV si Rick at binulungan. Gulat na gulat si Rick sa sinabi nito saka nagmamadaling umalis. Siya namang kabang-kaba ay nakatingin kay Sabina saka inalog ang balikat ng kaibigan para sa kasagutan. Ano? Tanong niya rito. May sakit ba siya? Iinom ba siya ng gamot? Si Sabina ba? Ay, may nobyo? Tanong nito sa kanya na ikinagulat niya. Hindi niya alam ang isasagot dito. Bakit? Babae ang kasama niya sa bahay. Tugon niya rito. Hindi niya alam kung anong concern ni RV, kung may boyfriend ba ito o wala. Humugot ang malalim na hininga ang kaibigan bago siya sinagot. Mukhang buntis sa Sabina, pre. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Hindi niya mawari kung paano makakabuntis ang isang tomboy. Isa pa, may pagtanong-tanong na niya sa mga naroroonan tungkol kay Sabina at wala namang nakapagsabi sa kanya kung may nobyo ito, wala din daw itong asawa. Buntis? Naguguluhan na siya kung ano ang salitang gagamitan para maituloy ang conversation nilang magkaibigan. Biglang sumama ang kanyang loob. Hindi niya akalaing ang babaeng hinahanap niya ay magkakaroon na ng anak. Namayani ang katahimikan sa kanila. Lalo na siya. Wala na siya makuhang kasagutan sa mga katanungan tumatakbo sa kanyang isipan. Pinagmasdan na lang niya ang babae. Ang maamong mukha nito ang una niyang nagustuhan. Lalo na lang maging jolly na itong kausap. Ramdam marahil ni RV ang kanyang nararamdaman, kaya tinapik siya nito sa balikat. Baka ikaw ang ama kung totoong buntis siya. Napalitan ng kaba ang kanyang kalungkutang nadarama na dumiretso sa excitement. Baka nga siyang ama kung buntis ito, dahil isang buwan pa lang naman ang nakakalipas mula nang may mangyari sa kanila. Ilang beses niyang inangkin ang babae, kaya ang ending, sobrang pagod siya. Kaya hindi na niya namalaya na umalis sa pala ito sa kanyang tabi at tinakasan na siya. Maaari kayang ako? Paniniguro niya kay RV. May posibilidad ba yun kahit one-night stand lang? Nag-uumpisa ng mamawis sa kanyang mga kamay at tubuan siya ng butil-butil na tubig sa kanyang noo. Kung fertile si Sabina nung panahong may nangyari sa inyong dalawa, malamang sa'yo yan. Gumamit ka ba ng protection nun?
usisa sa kanya ng kaibigan. Bigla siya napaisip. Dahil kahit may tama ng alak ang kanyang ulo, alam niya naman ang kanyang ginagawa. Hindi siya gumamit ng proteksyon. Hindi ako gumamit ng proteksyon nun. Dahil akala ko nung una, pakawalang babae si Sabina. Wika niya sa kaibigan na abang sa kanyang isasagot. Ito bang si Sabina buo pa nun? I mean, birhen pa siya? Tanong pa nito sa kanya. Tinanguan niya lang ang kaibigan. Ngumiti ito at masaya siyang binati. Congrats! Ako ninong ha? Tumunog ang seradura at iniluwa noon si Rick. I'm back! May dala itong supot na parang mga gamot ang laman. Ano yan? Tanong ko sa kanya nang iabot niya sa akin ang dalang plastic. Pinabili sa akin ni RV yan. Naupo na si Rick sa sofa matapos ibigay sa akin ang plastic. Agad ko yung binuklat at binasa. Ang dami namang pregnancy kit nito. Sabi niya sa kaibigan. Atin to. Halos mapalundag sila sa gulat kay Sabina na nagmamadaling bumangon. Habol nito ang paghinga. Nagmamadali siyang kumuha ng tubig at iniabot ito sa babae. Nangangatalang kamay nito habang umiinom. Natatapon ng tubig na iniinom nito kaya inalalayan niya itong inumin ng tubig. Okay ka lang ba? Tanong niya dito habang inililigid ni Sabina ang kanyang mga mata. Okay lang ako. Ano nangyari? Tanong ni Sabina sa kanya. Naguluhan pa ito na makita ang dalawang panlalaking naroroon. Para sa kanya yan. Itinuro ni RV ang PT na nasa tabi niya. Kailangan niya mag-test. Ako? Itinuro pa ng babae ang sarili. Saka tinignan ang kit na nasa labas ng plastic. Pregnancy kit? Bakit? Doktor ako, ang pulso mo ay may pintig na katulad na sa isang buntis. Kaya kailangan mag-test ka para malaman natin ang totoo. Nakangiting wika ni RV. Samahan mo na siya patungo sa banyo, Sebastian. Huwag mo na samahan sa loob at baka kung ano pang gawin mo. Pambubos ka ni RV sa kanya. Teka, bakit yung ko inuutusan? Tumayo ang babae sa harapan ko. At bakit ko kayo susundin? Kasi, boss mo ko. Matanong ang pagkakasabi niya ng salitang yon. Hindi nakasagot si Sabina sa kanyang sinabi. Para rin sa iyo to, Sabina. Nakangiti si RV dito. Para alam mo na kung ano mga kailangan mong gawin kung positive yan. Nasaan ang banyo? Tanong nito na wala man lang kangiti-ngiti. Mukha itong naapuridong itching. That way, itinuro ni Rick ang daan patungo sa banyo. Thanks. Tumalikod na ito at nagtungo doon. Nagtagal si Sabina at halos kalahating oras na magmula nang pumasok ito sa banyo. Susundan na sana niya ang babae na marinig nila ang pagbukas ng pinto. Halata sa itsura nito na umiiyak ito ng husto. Nabubugto mga mata at namumulang ilong. Saka ibinabaan lahat ng kit na daladala nito sa lamesa. Sabay-sabay na patingin ang tatlo doon. Sabina, point of view. Iyak siya ng iyak hanggang makauwi ng bahay. Hindi niya akalain ang mga sakit na nararamdaman niya nitong mga nakarang araw ay dahil sa may binhi na ang kanyang sinapupunan. Hindi niya ito maaaring ipalaglag. Ngunit paano na siya sa opisina nila? Lalo lang siyang bubulihin ng mga naroroon. Hindi na niya alam kung paano siya nakaalis ng opisina at paano siya nakarating ng bahay. Wala pa si Lala doon. Hindi niya alam kung paano yun ipapaliwanag sa kaibigan. Natatakot siyang makapalayasin ito. Wala itong alam sa pakikipag one night stand niya. Nahihiya siya sa mga kaibigan ni Sebastian. Nalaman pa ng mga ito na nakipag-sex siya sa hindi naman niya kakilala. Baka akalain nila isa siyang pakawalang babae. Nanlalata siyang umupo sa sofa at hindi na niya pinatuloy sina Sebastian nung ihatid siya. Isang beses na nga lang siya nagpagsiping na apuruhan kaagad. Iyon ang labis niyang ikinakabahala ngayon. Paano siya mabubuhay ng maayos ngayon? Hindi man niya maaaring pilitin si Sebastian na pakasalan siya. Dahil hindi naman sila magkarelasyon. Magiging dalagang ina siya sa hinaharap? Paano kung makatagpo niya ang kanyang pamilya? Madamang napagtawanan siya ng kanyang madrasta at mga stepsisters dahil sa kanyang sinapit. Kukutsain na naman siya ng mga ito. Hindi niya namalayan ang pagdating ng kaibigan na natulala sa kanyang itsura. Nag-aalala itong lumapit sa kanya. Okay ka lang ba? May nangyari ba sa opisina?
Ang aga mo yatang umuwi. Sunod-sunod na tanong ni Lala sa kanya. May umaway ba sa'yo? Sino? Lala. Bumunghalit na siya ng iyak at yumakap na mahigpit sa kaibigan. Agad itong hinagod ang kanyang likod. Shh, tahan na. Ano ba nangyari? Ramdam na ramdam niya ang pag-alala sa tinig ng kaibigan. Hindi siya makapag-isip ng tamang salita kung paano ipapaliwanag dito ang kanyang kalagayan. Patuloy lamang ang kanyang pagluha at labis sa paghagulhol. Bakit ba? Ganun ba kabigat ang problema mo upang iyakan mo ng labis? Tama na, bukas naman. Sabi nito sa kanya. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa kaibigan at kumuha ng tissue at pinunasan ng luha. Pinagmasdan niya ito saka siya nagsalita. Have a boyfriend? Pagtutuloy nito sa sinasabi niya, umiling siya at muli nagsalita. Have a suitor? Hindi yun. Ano? Buntis ako. Derechahan niyang sabi sa kaibigan. Wala man lang ito naging reaksyon nung una, saka tumawa. Buntis lang pala, akala ko pregnant ka. Malakas nitong sabi. Okay lang yan, nabubuntis naman talagang babae. Ngunit unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nung ulitin kung anong nalaman mula sa kanya. Agad itong pumawi na tingin sa kanya, palipat-lipat sa mukha niya at sa kanyang tiyan. Buntis ka? Hindi ito makapaniwala. Paano? Doon na niya ikinuwento sa kaibigan ng pakikipag one-night stand noong tumakas siya sa kanilang bahay at kung paano niya nakilala si Sebastian. You mean, ang boss mo ang tatay niyan? Tanong nito sa kanya na tinanguan naman niya. Hala, ano sabi niya sa'yo? Wala nga akong maalala eh. Hindi ko alam kung pananagutan niya to. Nahihiya nga ako sa'yo kasi sampid na nga lang ako dito, mukhang magiging pabigat pa kami sa'yo. Nahihiya niyang sabi sa kanyang kaibigan. Ayaw niya itong apusuhin. Masyadong mabait si Lala para mahirapan. Gaga, okay nga yun. Magkakaroon na tayo ng baby sa bahay. Masaya nitong sagot sa kanya. Mahilig ako sa bata. Isa pa hindi kayo magiging pabigat sa akin kahit kailan no, dahil kaibigan kita. Mas lalo mo kung kailangan ngayong panahon na ganito. Niyakap niya ito na mahigpit. Lalo na siya naiyak sa sinabi ng kaibigan. Totoong maasahan si Lala sa lahat ng pagkakataon. Hindi siya nagkamaling sumama dito. Alam niyang nasa mabuting tao siya. Magre-resign ka na? Tanong nito sa kanya. Baby, saya ni Tita Lala. Wala kasi akong kapatid. Kaya sabik ako sa mga bata. Hinawakan pa nito ang kanyang tiyan. Ngayon pa lang, natutuwa na ako. Hindi ako magre-resign. Paano naman ako mabubuhay? Ikaw talaga. Natawa naman siya sa sinabi ni Lala. Kailangan ko magtrabaho para sa amin. Okay lang yon. Kung hindi mo kaya, may maliit akong negosyo. Tumulong ka na lang sa akin kung sakali. Para maingatan mo si Bibi, hindi ba? Sagot ito sa kanya. Siya lang mahalaga ngayon. Labis-labis ang kanyang tuwa sa tinura ng kaibigan. Si Lala talaga ay isang mabuting tao. Maaasahan ito sa lahat ng bagay. Hindi niya akalain ganito siya tatanggapin ng kaibigan. Mas minahal pa siya nito kaysa sa sarili niya mga kadugo. Masaya na silang naghahapunan ni Lala nang marinig nila ang doorbell sa gate. Wala naman silang inaasahang bisita ng panahong yon. Nagkatinginan silang magkaibigan na tanging mga mata nag-uusap. Hindi ko bisita yan, sabi niya kay Lala. Baka sa'yo. Wala ko inaasahang panauhin ngayong gabi. Hindi kaya natuntun ka na ng tatay mo? Nag-aalala nitong tanong. Tapos, kukunin ka na dito ng sapilitan? O kaya, papatay nila ako kasi isipin nilang itinatago kita? Ano ka ba, visit ka? Kakanood mo yun ng Korean novela. Ang dami mo na agad settings Tingnan mo kaya no? Napapailing na lang ito sa utos ng kanyang kaibigan. Hindi yan kung ano-ano pumapasok sa utak mo. Tumayo naman ang kaibigan at lumabas. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Nakatalikod siya sa pinto kaya hindi niya kita kung sino mga pumapasok. Bumukas ang screen sa may pintuan. Natatawa na lang siya nagsalita. O ano, baka manliligaw mo yan O kaya manliligaw ko? Tama, baka manliligaw ko yan. Sa wakas mag-aasawa na ako. Hindi na siya nagabalang lingunin pa ang kaibigan.
Itinuloy pa rin niya ang pagsubo ng pagkain. Oh, hindi ka na makapagsalita dyan, Lala. Kanina, gumagawa ka na ng script ng pang-Korean movie. Ngayon, nawalan ka na siguro ng ibibida, no? Nauubos din naman palang kadaldalan mo. Halika na rito at lumalamig ng pagkain natin. Baka mamaya, tama rin na naman akong maghugas ng plato. Sige ka. Pananakot pa niya dito. At dahil hindi man lang nasagot ang kanyang kaibigan, mas pinili niya lingunin ito at ganoon na lang ang kanyang shock na makilala ang mga bisitang naroroon sa harapan ng pinto. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Nabasa naman niyan lumalabas sa salita sa bibig ni Lala. Ang ingay mo, iyon ang sabi nito. Hindi na siya makahanap ng salitang maibubulalas. Bigla na lang siya tumalikod sa mga ito sa labis sa kahihiyan. Narito ako para alokin ka ng kasal. Walang kagatol-gatol na sabi ni Sebastian sa kanya. Napamulagan sila ni Lala sa sinabi nito sa nagkatinginan. Kasal agad? Hindi ba pwedeng live-in muna? Wika ni Lala sa mga bisita. Ang bilis mo namang ayain ang kasalang kaibigan ko. Hoy, kung inakala mong pokpok yan, nagkakamali ka ha. Anak mayaman yan, naglayas lang. Kung plano mo naman lokohin siya nang mag-isip-isip ka na muna. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Binulungan niya ang kaibigan. Beh, ang OA mo dyan. OA ba? Ganting bulong niya. Okay lang yan, para alam niya kung anong papasukin niya. Hindi ko naman gagawin yon. Ang totoo, matagal ko nang ipinapahanap si Sabina sa kaibigan kong si Rick. Sagot ni Sebastian. Nagkataon naman na wala na pala siya sa Manila. Mabuti nakita ko na siya. Sino Rick yun? Nasaan? Tumingin si Lala sa labas. Nasaan siya? May duty siya ngayon. Investigador kasi siya. Si RV ang sumagot kay Lala. Nakatingin lang ito sa kanyang kaibigan na parang pinapanood kung paano kumilos ang babae. At sino ka naman? Nakapamewang na tanong ni Lala kay RV. Bakit ka sumasabat dito? Napangiwi naman si RV sa isinagot ni Lala. Waring napahiya ngunit hindi nagpahalata. Kaibigan nga ako ni Sebastian. Ako si RV, isa akong doktor. Ah, okay. Ako naman si Lala, ang matalik na kaibigan ni Sabina, na handang pumutol ng mga, alam niyo na, wag lang maagrabyado ang aking kaibigan. Naupo na si Lala sa kanyang tabi at inakbayan siya. Hindi ako papayag na maagrabyado si Sabina dito. Kayo ngayon pa lang, siguraduhin niyo ng inyong totoong pakay. Teka, ikaw ang kaibigan ka lang ba talaga ni Sabina? Napakunatan noon ni RV sa kanyang kaibigan. Bakit ko makapagtanong ka, daig pa ng kaibigan mo ang teenager na bantay sarado ng nanay niya? Naningkit ang mga mata ni Lala sa narinig mula kay RV. Halos maging linya na lang ang kanyang mga mata at ang labi niya ay kumurba pababa. Ako talagang guardian ni Sabina dahil nasa akin siya. At kahit wala siyang asawa, kaya naming buhayin ang baby na dinadala niya. May problema ba doon? Ikaw, tatay ka ba nitong si Sebastian at ikaw din ang kasama niya? Asik ni Lala kay RV. Sa pangalawang pagkakataon, parado na naman ang lalaki. Nagsalubong ang kilay nito na parang nag-iisip ng tamang isasagot. Hindi na niya kailangan na magulang na kasama dahil nasa tamang edad na siya. Tugon ni RV kay Lala. Kaya akong kasama niya. Si Sabina. Matanda na rin siya para pakialaman ng magulang niya. Pambabara ng kanyang kaibigan sa lalaki. May isasagot ka pa ba? Marami akong baong pambara. Tumula ka lang ng tumula ka. Manghinang siniko ni Sebastian si RV. Parang sinasayaw na nito ang kaibigan na sumagot pa kay Lala. Napahawak siya sa kanyang kaibigan at isinandal ang ulo niya sa balikat nito. Hinawakan naman ito ang kanyang kamay, saka pinisil-pisit na tila ba't sinasabing, I got you. Alam kong ako ang ama ng ipinagbubuntis si Sabina dahil nga sinabi mo na hindi naman siya pakawalang babae. Sabi ni Sebastian. Bibigyan ko ng kompletong pamilya magiging anak namin. Yun lang ba talagang pakay mo? Tanong naman ni Sabina. Bakit mo alokin ang kasal ng isang tao hindi mo lubusang kilala? Anong motibo mo bukod dyan sa sinasabi mo? Bibigyan ko ng kompletong pamilya magiging anak namin. Wala bang ibang dahilan? Kung dahil lamang dyan sa sinasabi mo, kaya mo siya pakakasalan, wag na. Alam kung bakit? Baka mamaya, isumbat mo pa yan sa kanya kapag nag-away kayo. Away agad? Ang bilis mo namang gumawa ng conclusion, Lala. Hindi ba pwedeng mag-getting to know each other muna? Wika ni RV nang umisipa pagkatapos magsalita. Advance ang mag-isip, no? Alam mo, kayo bang malulugi dito kapag pumayag ang kaibigan ko magpakasal sa lalaking yan?
Maganda siya. Kahit magkaanak pa yan, marami pang magkakagusto dyan. Besides, kapag tibok lang ng pagtog ang nararamdaman niyang kasama mo dito, tumigil na siya. Inirapan ni Lala si RV